Ikinababahala ng ilang senador ang pagdami ng mga babaeng menor de edad na nagda-drop out sa mga paaralan matapos mabuntis. Ang solusyon ng DepEd dyan, palakasin ang sex education sa mga paaralan. Nasa frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Grade 10 na dapat ngayong school year ang 16 na taong gulang na si Princess. Hindi niya tunay na pangalan. Pero nahinto siya sa pag-aaral nang malaman niyang buntis. Ito ba yung buntis? Hindi. Ito pala yung reporter. Sorry. Kasi, sabi, 16 years old eh. Parang nagtaka lang ako. Siya. Hindi Joke lang po News 5. Binibiro ko lang kayo ha. Binibiro lang ha. raw maiwasan ni Princess na ikumpara ang sarili sa mga dating kaklase. Habang siya, naghahanda na maging nanay. Alam mo, this is a very sad story nababahala daw ang DOH. Alam mo, matagal ko kami ni Mocha noon, matagal na namin ina-advocate yan eh. But not just the student. Kasi sinasabi nila na ang problema kasi, totoo to eh. Alam nyo, I don't wanna talk about this kasi it would sound bastos. But we really have a problem with this. Maniwala kayo sa hindi, ang akala talaga ng mga kababaihan, lalo na yung mga bata, lalo na yung mga nandun sa environment na hindi maganda. Basta itaktak mo, okay na. Hindi ako nagbibiro. This is not a joke. This is the truth. Sa Pilipinas, yan ang akala nila. Alam mo kung gaano kasi alam mo namin ito, nag-research kami ni Mocha noon, nung time na si Mocha nagsusulat sa isang magazine. Ni-research namin to. Alam niyo ho ba na ang problema ng mga kabataan, ang akala nila basta itaktak mo, basta hugasan mo, okay na, wala na mangyayari. Pangalawa, alam niyo ba kung ano pa problema? Nililinis lang ho yung trust. Nililinis lang, ginagamit uli kasi nga walang pera. Akala nila everything would be okay pagka ginagamit lang ng ilang beses. Alam mo, yung mga simple mistake, nagdudulot ng hirap sa tao. Isa lang ho yun. Marami pa pong problema. Una-una, yung morality ng mga kabataan ngayon, talaga nga naman. Iba na ho ang morality ng kabataan ngayon. Mas inuuna ang puso kaysa ang utak. 'Di ba? Yung damdamin. Sinabihan mo lang ng I love you, bumuka na. Walang biro, hindi ako nagbibiro. Ganyan no mga kabataan. Alam mo kung bakit? Because it always rooted sa family. Pag ang family magulo, asahan mo ang bata maagang mabubuntis. Tandaan niyo yan. Bakit? Pag ang tatay at nanay nag-aaway, nakikita ng anak, wala siyang nakukuhang pagmamahal sa kanyang mga magulang na nag-aawayan, nagdedemonyita, nagiging bruha, ganyan sa bahay. Yung anak, kukuha yan ng pagmamahal sa barkada. Pag kumuha yan ng pagmamahal sa barkada, alam mo naman ang mga lalaki, parang roaring lion yan. Looking to the bar. Mga demonyo yung mga lalaki. Maghahanap talaga sila ng mga vulnerable. Yung mga mapupusok. Mga bata na problemado sa pamilya. Tapos, mamahalin nila kunwari. Tapos, ay naku po. Dami kong alam na ganyan. Dami kong alam na kaibigan na ganyan. Tapos, ngayon, aawayin yung mga jowa nila. Napalamunin. Gaga ka eh. Sorry, totoo to Magagalit ka sa boyfriend mong palamunin ngayon, gaga ka, bumuka ka nun eh. Kasi pogi. Ay, pogi siya. Minahal niya ako. Walang trabaho. Ang bata mong nagkaanak. Tapos magagalit ka ngayon. Bakit siya palamunin? Ako lahat lang nagtatrabaho. Tanga ka eh. Kasalanan mo, bumuka ka eh. Ba't sa tingin mo baka kapasok dyan kung hindi ka bumuka? Hindi, alam mo, sabi nila it takes two to tango. Correct, it takes two to tango, pero wag mong ibuka yan.
Hindi makakapasok dyan. Kahit anong tibay ng sandata ng lalaki, kung hindi ka bubuka, walang mangyayaring buntis ang magaganap. Lumandi ka, yun na yun. Nagpa-KFC ka kasi. Akala mo okay lang. Tapos magagalit ka, hindi niya pinanagutan yung anak ko. Eh, tanga ka eh. Tanga ka eh. That's the truth. Namnamin mo yung salitang tanga ka. Di ba? Magaling kasi mambola ang lalaki. Yan ang totoo. Tapos sasabihin nila, ang bait niya kasi. Ay, tanga. Tanga ka talaga. Ang bait niya. Meron ba naliligaw na masama? May naliligaw bang gago? May naliligaw bang animal? Wala. Siyempre pag manliligaw yan, lahat ng gusto mong marinig, sasabihin niya. Hanggang mapaikot niya yung bumbunan mo. Hanggang bumukaka ka. Tapos tatiming yan sa Valentine. Pag Valentine na, binigyan ka lang ng bulaklak, pinakain mo na yung bulaklak mo. Tapos sasabihin mo, sorry hindi ako talaga medyo, anong KFC, di ba? Maribig, tanong mo na lang sa mga iba dyan, ayoko maging bastos eh. Hindi kaya ako medyo na, kasi ang dami kong nakikitang ganyan. Sabi ko nga sa inyo half nung, dito ako naiinis. Bakit ko nakikita to? Hindi ko kasi baka akala nyo tinitignan ko to ha. Kasi siyempre akong admin ng Mocha Girls. Mocha Girls TikTok, Mocha Girls Instagram, Mocha Girls page ng Facebook. Pag nag-sign in ako doon, ang mga makikita ko doon, siyempre yung mga ganon. Di ba? So pag nakita ko, nakikita ko to. Tapos yung ibang post nung babae na yun, ang bata-bata pa. Tapos makikita mo, yung anak niya, 4 years old na. Sabi ko, kailan lumandi to? 13, 14, lumalandi na to. Hindi, wala akong biro. Hindi ako nagbibiro Naano ko hindi ako na parang sabi ko. Tapos ngayon, ano trabaho mo? Pabook. Pakangkang. Bakit? Kailangan mo mabuhay yung anak mo Hindi kita masisi ngayon na pakangkang ka. Kasi kailangan mong buhayin yung anak mo. Bakit? Yung asawa mo, wala na. Bumuhay na ng iba. This is a reality in the Philippines. Alam niyo ho ba yan? Alam ko yan kasi yan ang mundong iniikutan namin Marami hong, hindi ko na lang mo babanggitin, marami hong kami ni Mocha na niligtas na mga kababaihan na ganyan. Gustong tumino, pumasok na ng Mocha Girls. At napatino naman namin, in fairness. Nung una napariwara. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung kwento niyan, tapos pag sa mga umise, di ba, tumutugtog kami sa umise. Yung iba dyan, magkikwento. Hindi ko nga alam kung nagkikwento para magpaawa sa akin o nagkikwento talagang gusto lang niya may kausap. Kasi minsan pag nagsishow kami, hindi makikwento. Alam mo, yung boyfriend ko nga, walang gaabang niyan, kabibili ko lang ng motor. Hindi. Eto na lang, imaginein mo yung boyfriend walang trabaho. Nasa labas, nag-aantay na nakamotor. Ano yung ginagawa ng jowa nila? Nasa loob, nag-e-entertain ng mga Koreano, Incheck, Hapon. Ganon ang sad reality ng mga kabataan ngayon. Bakit? Kailangan nila tustusan yung bunga nila. Na ang nagpapagod lang, yung babae, hindi yung lalaki. Yung lalaki, waiting. Waiting sa sahod mo. Yan ang katotohanan na nangyayari sa Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Family, number 1. Second, yung sinasabi kanina dito, yung ex-education. Importante talaga yan. Not only the children, yung mga bata, hindi lang yun. Dapat kahit magulang ini-educate. Alam nyo kung bakit? Yung magulang ang nagtuturo ng mali. Kasabihin lang ng magulang, hindi, basta anak, maghugas ka lang. Mawawala yan.
O kaya pag patapos na, wag na. Sa labas na. Alam mo, hindi ito joke. Pinag-aralan namin ni Mocha yan through a doctor. Tinanong namin kasi nga, sumusulat nga si Mocha nun eh. So, to be accurate, talaga we ask yung mga talaga expert dyan. Lalong-lalo na, ano ba yung tawag dun sa yung inspection ng mga ninyo? Meron kaming kinausap na ganyan, doktor. Para siguraduhin tama. Kasi nga para alam ng na hindi porket alam mo yun yung mga katanungan kasi yun yung dating sinusulat ni Mocha eh. Sa vlog niya sa Maxim. Yan. Kung how many times ba dapat linis at the same time papaano yung kasi advocacy nga ni Mocha, 'di ba, yung sa breast cancer. So, yun din. Lahat inaral namin kasi even if sexy yung magazine, we should namin noon, kailangan maturuan pa rin ang mga kabataan na ano yung tama. Kasi pag nalaman nila yung tama, somehow maiintindihan nila, wag pala tayong sumobra dito. Wag nating gawin to, wag natin ipahamak. Kasi pag naipahamak natin yan, wala mangyayari. Wala eh. Akala lang kasi nung iba. Ito, isipin nyo to Ang akala lang kasi nung iba, yung contraceptives ginagamit, para lamang po sa sakit. Yun ang sinasabi nung iba eh. Oo, that's one thing. Okay? Kasi sinasabi nung iba, okay lang naman yan, boyfriend ko naman yan, walang sakit yan. Sino nagsabi sa'yo? Hindi, totoo, sino nagsabi sa'yo? Yung sakit, nag-a-appear yan after 10 years pa. Minsan more than. Hindi na didetect hindi. Nandun na yon since hindi naman regular na nagpapatingin yan. Meron kayong alam na mag-boyfriend, nagpapatingin? Regularly? Ipupusta ko sa inyo, napakababang percentage ang gumagawa nun. Ibig sabihin, yung symptoms niya, maaring wala. Pero ibig sabihin, nandun na, pero yung symptoms lalabas pa after 10 years. So, it doesn't mean boyfriend mo yan o girlfriend mo yan, walang sakit yan. Di ba? Kaya nga, it is very important. Yun. Ang masama pa niya, namamakla pa. Isipin mo, ginamit sa likod, gagamitin sa harap. Ay, akala nyo nanloloko ko Hindi ako nagpapakabastos dito Ito'y totoo. Yan ang hindi. Kaya nga, di ba, sino ang pinakamalala ang pagdating sa STD? 'Di ba Pilipinas ang isa sa pinaka mabilis na kumakalat? Pilipinas. Ang isa na hindi binibigyang atensyon ng gobyerno, pero tayo ang pinakamalala pagdating sa pagbilis ng STD. Bakit? Alam mo na.